Ang kwento ay nagsimula sa isang munti at magandang nayon, kung saan ay makikitang napakasaya ng mga tao dahil pumanaw na ang mangkukulam doon. Samantala ay sinigurado ng fairy na si Galinda na patay na talaga ang mangkukulam, kaya nagdiwang na ang lahat ng mga taga-nayon at pinagtatanggal na nila ang mga poster ng mangkukulam. Pagkatapos, isang batang babae ang nagtanong kay Galinda kung paano nagkaroon ng isang mangkukulam at bakit napakasama ng tingin sa kanya ng lahat. Sinabi ni Galinda na hindi talaga masama ang mangkukulam dahil ginagawa lang silang masama at dahil sa hindi maganda nating mga pag-ugali kaya nagkaganoon sila. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay isinilang ang isang sanggol na may kapangyarihan na si Elphaba. Dahil sa kulay green nitong balat, hindi siya tanggap ng kanyang ama na isang general. Sa tuwing umiiyak siya o kaya nagagalit, nagagawa nitong paliparin ang lahat ng mga bagay sa ere. Maging ang kanyang ina ay hindi siya mahal. Habang lumalaki si Elphaba ay mas lalong lumalala ang kanyang mga problema. Walang nagmamahal sa kanya at wala ding nananatili sa kanya at ngayon ay may isa siyang kapatid na babae na ang pangalan ay Nessa. Maganda ito ngunit hindi naman makalakad, gayunpaman mahal na mahal siya ni Elphaba. Isang araw, habang kinukwentuhan ni Elphaba si Nessa ay pinagtatawanan at binubuli siya ng mga bata. Kaya nagalit siya at ipinalutang niya ang mga bato sa lupa at saka ibinato niya ito sa mga bata. Nang malaman ng general ang nangyari, sobrang nagalit ito sa kanya at pagkatapos ay kinuha nito si Nessa at iniwang mag-isa si Elphaba. Sa kasalukuyan, ipinakita ulit si Galinda at ang mga taga-nayon kung saan ay ginawa nila ng isang napakalaking estatwa ang mangkukulam at sinunog ito ni Galinda. Pagkatapos ay sinabi ng isang babae kay Galinda na, "Di ba kaibigan mo si Elphaba?" Mariing itinanggi ito ni Galinda at sinabing nagkakilala lamang sila sa eskwelahan. Pagkatapos ay ipinakita ulit ang isang nakaraan noong nag-aaral pa si Galinda sa isang witch university kung saan andoon din si Elphaba. You're great. Si Elphaba ay nandoon lamang upang samahang i-enroll si Nessa dahil hindi naman siya pinayagang mag-aral ng kanilang ama. Samantala, dahil anak ito ng general ay gustong ihatid si Nessa ng nanglait na guro kay Elphaba. Pinigilan ni Elphaba ang guro, ngunit hindi pa din siya pinakinggan nito. Kung kaya't nagalit si Elphaba at pinahinto niya ang wheelchair ni Nessa, at pagkatapos ay nagsitaasan ang lahat ng mga bagay doon at ang kapangyarihan ni Elphaba ay nasaksihan ng lahat. Kaya nagkunwari ang Dean na siya ang nagmagic upang hindi saktan at hindi maging masama ang tingin ng lahat kay Elphaba. Pagkatapos ay sinabi niya kay Galinda na samahan si Elphaba sa kanyang kwarto. Tumanggi si Elphaba dahil hindi naman talaga siya mag-aaral doon. Ngunit pinilit pa din siya ng Dean upang maturuan siya nitong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Elphaba na ayaw siyang papasukin ng kanyang ama, ngunit sinabi ng Dean na, "Ako na ang bahalang kumausap sa iyong ama." Ito ay ikinatuwa ni Elphaba at pagpunta niya sa kwarto ay nagkalat ang mga gamit ni Galinda, kaya't wala na siyang mapwestuhan doon at nang ayusin niya ang kanyang pwesto ay pinigilan siya ni Galinda at nang mag-away sila ay nabasag ang salamin ng pinto. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-alis ng mga gamit ni Galinda at gumawa siya ng sariling pwesto at natulog, bagamat patuloy pa rin ang kanilang pag-aaway. Kinaumagahan ay nagkaroon ng dalawang team, laban sa pagitan nila Elphaba at Galinda, wala kahit isa man lang ang sumama sa team ni Elphaba. Samantala ay kumampi ang lahat sa team ni Galinda at pinagkaisahan nilang lahat ang kaawa-awang si Elphaba. Makikita na palagi nilang binubuli, minamaliit at pinagtatawanan si Elphaba. Samantala, nang mag-umpisa na ang klase, dumating ang isang guro na kambing upang turuan sila. Ngunit, hindi nito mabigkas ng tama ang pangalan ni Galinda, kung kaya't pinagtawanan siya ng lahat, ipinagtanggol naman siya ni Elphaba. Sa klase ay sinabi ng guro na noon ay namumuhay ng magkasama ang mga tao at mga hayop, subalit nagkaroon ng kakulangan sa pagkain kaya pinatay ng mga tao ang mga hayop para sa kanilang mga pansariling kapakinabangan. Pagkatapos ay dumating ang panahon na ginawang alipin ng mga tao ang mga hayop sa halip na alagaan sila. Samantala, napansin ng guro ang nakasulat sa harapan, indikasyon na galit pa din ang mga tao sa mga hayop kaya malungkot siyang umalis. Ang kalungkutang ito ay naunawaan ni Elphaba dahil ganon din ang ginagawa ng iba sa kanya. Dahil dito, nilapitan niya ang kanyang guro at nakipagkaibigan siya dito. Sa susunod na eksena ay makikita na tinuturuan na si Elphaba na kontrolin ang kanyang kapangyarihan at di nagtagal, nagagawa na niyang mapalutang ang mga bagay ng maayos gamit ang kanyang kapangyarihan. Kinagabihan, nang papunta na ulit siya sa kanyang guro ay narinig niya na sinasabi nito sa mga kapwa hayop na,
kailangan nating umalis sa lugar na ito. Dahil wala na tayong lugar dito at malapit nang dumating ang araw na papatayin na tayong lahat ng mga tao. Sobrang nalungkot si Elphaba sa kanyang narinig at nang papaalis na siya ay pinapasok siya ng kanyang teacher sa loob. Mahal na mahal niya ang kanyang guro, kaya nangako siya dito at sinabing, tutulungan ko kayo upang mabawi niyo ang inyong mga karapatan. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa kagubatan kung saan ay nakita niya doon ang isang prinsipe na nasa kabilang university. Samantala, kumalat ang balita sa pagdating ng prinsipe kaya naghanda si Galinda upang magpakitang gilas dito. Nang dumating ang prinsipe ay napukaw nga ang kanyang atensyon kay Galinda dahil ito ang pinakamagandang estudyante doon. Patuloy na nagpasikat si Galinda sa prinsipe kaya nakipagkaibigan ito sa kanya. Dahil isang pasaway ang prinsipe, kaya't gumawa ito ng mga kaguluhan sa loob ng silid-aklatan kaya nagalit sa kanya ang tagapagbantay. Pagkatapos ay niyaya ng kanyang kaklase si Galinda sa isang cramp party, ngunit sa prinsipe naman gustong sumama ni Galinda. Itinuro niya na ang yayain na lang nito ay si Nessa, kaya't sobrang natuwa si Nessa. Sinabi niya ito kay Elphaba, ngunit pinigilan siya nito na pumunta ng party dahil sa tingin niya, mukhang may planong masama si Galinda, subalit ito ay hindi naintindihan ni Nessa. Pagkatapos ay ipinakitang naghahanda ng mabuti si Galinda para sa party. Samantala, nakita ng isang kaibigan ni Galinda ang isang tila sombrero ng mangkukulam na pag-aari ng lola ni Galinda. Ang sombrerong ito ay binigay niya kay Elphaba upang mapahiya ito sa party mamaya. Walang kaalam-alam si Elphaba sa planong ito ni Galinda at sa halip ay natuwa pa siya kay Galinda dahil nalaman niya na may lugar pa din pala siya sa puso nito. Sa party ay masayang-masaya si Nessa. Gayon din si Galinda habang kasama niya ang prinsipe. Pagkatapos ay dumating na si Elphaba habang suot ang sombrero na ibinigay ni Galinda sa kanya. Pinintasan at pinagtawanan siya ng lahat nang makita ang kanyang kakaibang itsura, kaya't nilapag niya ang sombrero sa ibaba. At nagsayaw na lang siya ng mag-isa dahil wala namang gustong samahan siya. Maging ang kakaibang pagsasayaw nito ay pinuna ng mga taong naroon. Napagtanto ni Galinda na mali ang kanyang ginawa, kaya sinamahan at ginaya na lamang niya ang sayaw ni Elphaba. At dahil dito, napagtanto na din ng lahat ang kanilang ginawang pagkakamali, kung kaya't ginaya na din nila ang sayaw ni Elphaba. Dahil kay Galinda, natutunan na din siyang tanggapin ng lahat, kaya't nawala na din ang lahat ng sama ng loob niya kay Galinda. Pagkatapos ay nagyakapan silang dalawa upang tapusin na ang kanilang hidwaan. Sinabi sa kanya ni Galinda na, malapit na kami magpakasal ng prinsipe at sikreto lang natin ito. Pagkatapos sabihin ang kanyang sikreto ay tinanong naman niya ang sikreto ni Elphaba. Inakala niya na ang sikreto ni Elphaba ay ang kulay green na bote, ngunit sinabi ni Elphaba na, hindi iyan ang aking sikreto dahil sa nanay ko iyan. Ang sikreto ko ay, hindi talaga ako gusto ng aking ama na general dahil ipinanganak ako na may kulay green ang bala. Sinabi pa nito na, para di ko maging katulad si Nessa, ipinainom ng ama ko ng gatas araw-araw ang aking ina, kaya't hindi naging kulay green si Nessa. Ngunit, hindi naman siya nakakalakad dahil isinilang siyang premature. Kasabay ng kapanganakan ni Nessa, ang pagkamatay ng kanilang ina, at sinisi ni Elphaba ang kanyang sarili sa lahat ng nangyaring ito. Sinabi ni Galinda na, hindi mo naman kasalanan iyon. Upang mapasaya niya si Elphaba, ay inayusan niya ito, kaya't pagpasok kinabukasan ay nagustuhan na siya ng lahat sa eskwelahan. Kinakausap na din siya ng prinsipe. Samantala, nalaman niya na aalis na ang kanyang kaibigang guro dahil hindi naligtas ang lahat ng mga hayop doon. Maya-maya pa ay may biglang dumating na isang guro na may kasamang mga security guard at sa pilitang pinalayas nito ang gurong kambing at ikinasama ito ng loob ni Elphaba. Gusto niyang tulungan ang mga hayop na ito, ngunit wala naman siyang magawa. Sa sumunod na eksena, isang bagong guro ulit ang may dalang maliit na leyon na kanyang binihag. At sinabi nito na, ngayon ay hindi na maninirahan sa atin ang mga hayop, kundi magiging bihag na natin sila. Muling sumiklab ang galit ni Elphaba dahil hindi niya gusto ang ideya na ikulong ang mga hayop dahil sa kanyang galit ay lumutang ang mga bulaklak doon. At nagsimulang makatulog ang lahat maliban sa prinsipe. Habang natutulog ang lahat ay dinala nila ng prinsipe ang batang leyon sa kagubatan. Pagdating ng din, ay nakita niya na nakatulog ang lahat sa klase. Alam na niya kaagad na si Elphaba ang may kagagawa nito. Batid niyang dahil naging napakasaya niya, kaya't sumobrang lakas ang kanyang kapangyarihan. Agad namang sinulatan ng din ang isang great magician. Samantala, sa kagubatan, pinagtalunan ni na Elphaba at ng prinsipe ang isang bagay, at nang papaalis na ang prinsipe nang dahil sa galit sa kanya, ay hinawakan niya ang kamay nito dahil nagkagusto na din siya sa gwapong prinsipe. Ngunit alam niya na hindi siya magugustuhan nito, kaya't hindi na niya ipinagpatuloy ang nararamdaman niya para dito. Kinabukasan, sinabi ng din na ipinapatawag si Elphaba ng wizard
dahil sinabi na sa wizard ang tungkol sa kapangyarihan ni Elphaba. Pagkatapos ay dumating na ang isang tren upang sunduin si Elphaba at binigyan siya ng good luck flower ng prinsipe at nagpunta din doon si Galinda. Sinabi ni Galinda sa kanya na hindi na sila magkaibigan ng prinsipe na gaya ng dati dahil naiinis na ito sa kanya. Ikinalungkot naman ni Elphaba nang malaman niya ito. Samantala, habang paalis na ang tren, ay may inabot na isang sulat si Galinda na may nakasulat na gusto niyang sumama kay Elphaba. Kaya't agad siyang hinila nito sa tren at ilang sandali ay nakarating na sila sa Emerald City. Ito ang lungsod na nasa simula ng kwento, makikitang masaya silang tinanggap ng lahat doon. Sa loob, napanood nila ng isang magic show at pagkatapos ng palabas ay nakipagkita na sa kanila ang wizard. Isinama niya sila Elphaba upang ipakita ang magiging kinabukasan ng lungsod. Kasabay noon, ang pagpapakita din ng maliit na figura ni Elphaba, kung saan ay nagpapakita na si Elphaba ang nakatakdang mamuno ng lungsod. Agad namang sinabi ni Elphaba na hindi ko pinangarap na mamuno kung saan. Ang pangarap ko lang ay gumawa ng isang bagay para sa mga hayop. Para dito ay kinakailangan ko ang tulong mo. Pagkatapos ay dumating ang Dean at pinag-usapan nila ng wizard ang kagustuhan ni Elphaba na tulungan ang mga hayop. Isang unggoy ang nag-alis ng isang itim na tela sa utos na magician at pagkatapos ay sinabi niya kay Elphaba na ang unggoy na iyon ay natagpuan niya na lumilipad at kung babanggitin mo ang spell na ito ay mabibigyan mo siya ng mga pakpak. Dahil sa hiling ng wizard, sinimulan niyang basahin ang spell at nakakagulat ng gumana ang spell na iyon. Masaya si Elphaba dahil nakagawa siya ng isang bagay para sa hayop, ngunit natakot siya nang makita niya na nasasaktan ang unggoy na iyon dahil sa pagtubo ng mga pakpak nito. Kaya't gusto na niya bawiin ang magic spell. Tinangka niyang basahin ang magic spell ng pabaliktad, ngunit hindi ito gumana. Dahil sa galit, sinabi niya sa wizard na itigil na nito ang spell. Ngunit sinabi ng wizard sa kanya na hindi naman ganun kalakas ang kanyang kapangyarihan at ang makakagawa nito ay ang may malakas na kapangyarihan na katulad niya. Kaya't mas lalo siyang nalungkot sa nangyari at paglabas niya ay nakita niya ang buong sundalo ng mga unggoy na sobrang nahihirapan dahil sa pagtubo ng mga pakpak ng mga ito. At nalaman niya ngayon na pinagkaisahan lang pala siya ng Dean at ng wizard dahil ayaw naman talaga ng mga ito sa mga hayop at gusto lamang nilang gawing mga alipin ang mga ito, kaya't ginamit nila ang inosenteng si Elphaba. Sobrang nagalit si Elphaba at kinuha niya ang libro at itinakas niya ito. Pagkatapos ay inalok ng Dean si Galinda na ituturo niya ang kanyang mahika basta maibalik lang si Elphaba. Gusto din ni Galinda ang pagkakataong ito. Kaya't agad siyang nagtatakbo upang habulin si Elphaba. Pagkatapos ay nagkaroon na ng mga pakpak ang mga unggoy at inutusan na sila ng Dean na lumipad at hulihin si Elphaba. Samantala, inutusan na din ng wizard ang kanyang mga guard at nang maabutan ipilit na pinipigilan ni Galinda si Elphaba at pagsakain ni Elphaba sa hot air balloon ay inatake siya ng mga guard ng wizard. Habang tumataas na ang hot air balloon ay saktong nagsara naman ang bubungan ng palasyo kung kaya't nasunog at sumabog ang hot air balloon. Nang sila ay makababa, sinabi ni Galinda kay Elphaba na, ito na ang pagkakataon upang makuha mo ang lahat at bakit hindi mo na lang tanggapin ang alok nila sayo. Galit na sinabi ni Elphaba na, hindi ko pinangarap ang mamuno dahil ang tanging gusto ko lang ay ang makatulong para sa mga hayop. Samantala, ipinakalat na ng Dean sa buong university at buong lungsod na isang magnanakaw si Elphaba. Dahil itinakas nito ang libro, kaya't muling nagalit ang lahat ng mga tao kay Elphaba. Ang sinabi ng Dean ay narinig rin nila Elphaba kung kaya't nakadagdag ito sa galit niya. Sinabi ni Galinda na kailangan mong alisin ang galit at humingi ng tawad sa Dean upang bumalik na ang lahat sa dati. Ngunit ayaw ni Elphaba at kung anuman ang nangyari sa kanya ngayon ay kaya niyang tiisin ang mas masahol pa dito. Pagkatapos, binasa niya ang isang kataga na nasa libro at biglang lumabas ang isang magical broom na kung saan ay sinakyan niya upang makatakas doon. Pagkaalis ni Elphaba ay inalok na ng Dean si Galinda na tuturuan niya ito ng kanyang mahika at sinabi niya na mahuhuli din nating dalawa si Elphaba. Sa tingin ni Elphaba ay hindi makikipag-isa si Galinda sa Dean dahil isa itong malupit ngunit siya pala ay nagkamali. Sobrang sumama ang loob niya nang malaman na kumampi na si Galinda sa Dean dahil sa sobrang sama ng ginawa ng lungsod sa kanya. Kaya't ito ang dahilan kung bakit isinumpa niya ang lungsod na iyon at namuhay sa kadiliman. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa mga kabundukan at doon na nanirahan. Sa huli ay malalaman natin na kaya pala nagdiriwang ang mga tao sa kamatayan ni Elphaba ay dahil sa kanyang kamatayan ay matatapos na rin ang sumpa nito sa kanilang lungsod.